yun, magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating channel, no? So meron tayong konting update dito sa ating ginawa ngayon. Bale, ito isang Devant 49DL541 and ito ay back job, no? Nagawa natin to last year, December, tapos bumalik ngayon, ano ngayon? February. So sabi na mayari, isang buwan lang yung nagamit niya tapos bumalik na yung dating problema. So yun nga, yung pagka-check natin, bali yung problema pala nito is ano siya? May backlight, may sounds, pero walang picture. Nagdidim lang yung kanyang panel. And then, nung na-repair natin, nag-cut tayo sa dito sa may right side, CKB lines. CKB1, CKB4 hanggang at saka kanyang mga pares. So, 8 CKB lines yung kinat natin. And then, yun nga, nag-back job siya. So, yung problema is, pagka-on mo siya, meron naman siyang logo. Pero ang problema is, mapiplicker po yung kanyang logo tapos makakaroon siya ng mga bar lines, horizontal lines, tsaka mapoprotect yung unit natin. So, bali yung ginawa natin is medyo mahirap po yung ganitong trouble kasi yung kanyang problema is magkabilaan na siya. Tingnan mo ito dito sa may, ayan o, saan na yun? Ayan, nag-modify po tayo dito sa may right side, nag-modify din tayo dito sa may left side. Bali yung ginawa natin dito is nag-cut tayo ng isang CKB line at saka pares niya. Tapos dito naman, kinat natin yung lahat ng CKB lines maliban na lang sa meron tayong binalik na CKB lines para maging normal yung unit natin. So anong linya yun? Yun yung aalamin natin, no? Ayan, kuha muna tayo ng upuan para may access tayo at maabot natin yung top board natin kasi nakabaliktad to nakalagay sa may stand natin. So, unang problema, walang picture. So, kinat natin po dito lahat. Kinat natin yung mga CKB lines dito sa may right side natin. Lahat po, 8 pins yung kinat natin. Tapos, pinagdugtong natin yung lahat ng mga CKB lines na papasok sa mic ko, papuntang panel. Gumamit tayo ng 1K resistor to ground para mawala yung kanyang fine lines. Kasi nung makat natin, nagkaroon siya ng fine lines, no? And then, 1 month after, bumalik siya, back job. So, ganun pa rin yung problema. Napoprotect yung display, no? Lalabas yung logo, tapos napoprotect siya. So, ang ginawa ko is, tinanggal po natin yung, pinagdudugtong natin dito. Tinanggal po siya natin kasi nag-troubleshoot tayo. And then dito, paisa-isa ko ng kinat. Ayan, no? Paisa-isa ko ng kinat yung mga clock signal or CKB lines para malaman natin kung anong dahilan kung bakit nagpo-protect yung unit natin. Kung anong CKB lines yung dahilan kung bakit siya nag-protect. Ayan. So, paisa-isa po yan. Hindi makita na ko. Bihira, ano ba naman itong camera na to? Ayan, o. Kita nyo ba yan? CKB1. Nako, ang hirap Wait. CKB1. Ayan, meron to siya mga level, CKB1 at saka pares, CKB-B1, kinat natin. So, protect pa rin siya. Kinat natin yung CKB2 at saka pares, protect pa rin. CKB3 tapos pares, CKB-B3, kinat natin, protect pa rin. So, hanggang maputol lang natin yung CKB4 at saka CKB-B4 na pares niya. At yun nga, hindi na po siya napoprotect pero wala na pong display yung panel. Bar length na lang yung makikita natin. Kasi both side naputol na yun dito. Sa may right side, naputol na rin yung lahat ng mga, saan na yun? Lahat ng CKB lines or clock signal dito sa may side na to. So, may idea na tayo na yung dahilan kung bakit siya napoprotect is yung kanyang CKB4 at saka pares niya CKB-B4. So, nung binalik ko na yung mga clock signal na pinutol natin na hindi naman yun yung dahilan kung bakit siya napoprotect. Yung CKB1, CKB2, CKB3 at saka mga pares. So, bali yung binalik natin niya is 6 na pins. So, naka-display po siya. Ang problema lang is nagkakaroon siya ng vertical bar lines at meron po siyang fine lines. So, para mapaganda at paayos natin yung display kasi hindi na po siya napoprotect, no? Pero pangit na lang yung display. So, kailangan kong ibalik. At least may makuha tayong CKB. Ayan, dito sa may side na to, di ba, pinutol na natin to. Baling ginawa ko is, binalik ko yung linya ng CKB-B4 at saka CKB4
natin. Kasi dito, wala na siyang CKB4 at saka CKB4 sa may left side natin. So, kailangan natin na merong isang clock signal na buo para mapalinis at mapaganda natin yung kanyang display, para mag-normal yung display. At buti na lang, dito sa may side na to is normal yung kanyang CKB4 at saka CKB4. Kasi yung problema nito is yung CKB2 at saka pares na CKB2. Pero pinutol natin lahat yan. Kasi kalaunan is magkakaproblema rin yan kasi makakatabi po yung linya na yon. So, wala na akong bang maisip para mapaganda or magawa pa natin yung unit na to. So, ito na lang, buti na lang at nadali natin dito sa pagbalik ng CKB4 at CKB4 para mapasukan o para may papasok na clock signal na buo na CKB4 at CKB4 sa may panel natin. Kasi nga, sabi ko kanina, wala na po yung CKB4 at CKB4 dito banda kasi yan yung dahilan kung bakit na po protect yung level shifter natin. So, kahit na tinanggal ko na yung dito, ayan, yung protect niya, kinat natin lang yung kanyang protect dito sa may level shifter natin is mapoprotect pa rin siya. So, dito, nang ma-check natin is nagkaroon po siya ng fine lines, no, konti lang naman. Pero ang ginawa ko is, yung mga natirang hindi natin na ibalik na CKB lines, which is yung CKB1, CKB2, CKB3 at mga pares. So, 6 na pa, ayan. Ayan, gumamit ako ng 1K resistor ulit. Ayan. Tapos, pinagdudugtong ko yung tatlong linya. Yung tatlo dito. Bali, 6 na linya lahat yan. Tapos, kinonekta natin sa may 1K resistor para luminis yung kanyang fine line. So, medyo mahirap siya kasi maliit po yung linya. Kailangan hindi mo maisali yung CKB4 at saka CKB4. Yung CKB1, CKB2, CKB3 at pares, yun lang yung pagdudugtungin natin. Tapos, gamit tayo ng 1K resistor papuntang ground. So, ito na po yung resulta. Medyo masakit magsalita kasi may ubo pa tayo, no? Pasensya na. So, saksak ko. So, yan. Ayan. Saksak ko. Ito sa may mirror. Yan natin. Medyo madumi po yung mirror natin, no? Hindi po nalinisan na yun, no? Kanina, nagpipiliker po yan. Tapos, pangit pa nung kanyang display. So, yan. Nag-normal na po yung logo ng Devant. Wala na pong flicker. Wala na pong fine lines. Yan. So, pindutin ko yung ayan. So, hindi ko na naman na-videohan nung unang sira nito. Dahil back job po siya, hindi ko nakala na para-repair pa natin, no? Kaya pang ma-remedyohan. So, nagawa natin ng paraan, kaya ni-recap ko na lang, binalikan ko na lang yung trabaho natin at para ma-share at mabahagi, no? Dito sa ating YouTube channel, para naman sakaling may kaibigan tayong makatagpo ng ganitong problema is may reference ulit sila at magagamit nila sa kanilang future repair. Ayun, so yun, buo na po siya, wala na po siyang fine lines, wala na pong bar lines at hindi na po siya nagpo-protect. So yun lang yung gusto kong ibahagi sa araw na to, no? And maraming salamat pala sa mga natsagang manood. And this is your service, Ryan Crositech. See you in our next video. Bye bye.